Hindi po kami nag-apply bilang caretaker dito, kusa po itong inoffer ng may-ari sa partner ko. Hi guys! Welcome back sa vlog ng isang boarding house caretaker. Yes po, ganun nga po ang backstory namin. Dati lang kaming boarders din dito at hindi namin kaano-ano ang may-ari ng boarding house na to. Yan po ang sagot ko sa mga may nagtanong sa akin dito. So anyways, mag-boarding house tour pala tayo ngayon. Pero bago yan, ito pala ang kitchen area ko na napakalawak, sakop pati ang hallway. Huwag nyo na po pansinin ang mga kaldero ko na maiitim kasi dahil yan sa burner namin. So ito pala ang maliit kong tindahan na sarado pa sa ngayon, ginawa muna naming bodega at sinarado namin ito nung nanganak ako sa bunso namin. Mahirap na kasi pagsabayin lahat ng gawain dito lalo na't may regular na trabaho ang partner ko aside sa pagiging caretaker dito. Kaya sa ngayon, pinag-iipunan ulit namin para ma-open ulit tong maliit na tindahan namin. So akyat na tayo sa taas at ito pala ang mga bantay namin dito sa bahay na sobrang antukin kaya laging nasasalisihan ng mga mababait dito. Kapag akyat nyo na ng hagdanan, makikita nyo agad ang mga container dito. Ipunan din yan ng mga tubig ng mga borders namin dito. So itong hagdanan ang favorite spot ng mga borders namin dito. Dito sila tumatambay para magpahangin habang nakakonect sa piso wifi namin. Ayan, sa nakikita nyo, ang daming nakahanger na mga damit. Binibinta ko po yan, kaya pili lang kayo. Charot lang. Sa sinabi ko nga dati na ang dami namin ditong sampayan. So itong banda na to, ang room number 21 hanggang number 26. Kung ano ang setup dun sa baba ay pareho lang din dito sa taas. Sa nakikita nyo guys, sa may bandang itaas ng mga kwarto dito may mga siwang o lagusan ng hangin. Yan po ang nagsisilbing parang bintana sa mga kwarto dito. Mainit ba? Yan ang laging tanong ng karamihan sa inyo. Yes po, mainit pa rin po talaga lalo na dito sa taas. Kaya ang masasabi ko lang, may mga paupahan na para sa mga gipit at may mga paupahan para sa mga nakaluluwag-luwag. Pili ka lang kung saan swak sa budget mo at kaya mong ituring na pangalawang bahay mo. So ito naman, finokus ko lang tong sa may bubong namin, malalaki ang pader at may napansin kayo dyan na lubid. Tinali po namin ang bubong namin para masigurado na di madala sa malakas na hangin kung sakaling simbak ko may bagyo. Ewan ko lang kung makaya ba nitong di bumitaw kung simbak ko kasing bagsik ni Yolanda ang dadaan. Nagoy, palayo lang taon. So sa banda dito ay ang rooms 27 hanggang 39. Pero 38 rooms lang talaga kami dito kung susumahin kasi wala pong room number 13. Alam nyo na, ang mga pamahiin natin. So ayan, di ako makadaan kasi may mga borders akong naghaharutan, isti kumakain. Anyways, papunta doon sa dulo ay may dadaanan din, bali paikot lang talaga ito dito. Tahimik po dito at hindi magulo, talagang puro mga borders lang ang nandito, walang halong kapitbahay at tambay. Kaya masasabi kong kahit ganito lang kami dito ay matiwasay at masaya naman ang aming pamumuhay. So ayan lang muna, tatambay muna ako dito habang sinusubukan kong i-flex sa inyo tong medyo maayos na buhok ko ngayon. Live, love, love. Okay, bye!